Ayokong umalis sa probinsya namin sa Bicol, pero wala akong pagpipilian. Mahirap ang buhay doon. Sa edad na 17 ay lumuwas ako pa Manila, kasama ang kababata kong si Leia para doon makipagsapalaran. Nakapasok siya bilang labandera, habang ako naman ay naghahanap pa rin ng mapapasukan. Sa ngayon ay nakikitira muna ako sa tiyahin ko, pero sinabi kong aalis din ako, oras na magkaroon na ako ng trabaho. Day off ni Leia ng araw na yun, kaya naman inaya niya akong kumain sa isang fast food restaurant. Gusto raw niya kasi akong ilibre sa una niyang sweldo. Oo nga pala, Jenny, kung wala ka pang nahanap ng trabaho, may i-recommend ako sa'yo. Naghahanap kasi ng kasambahay yung kapitbahay namin. Paalis na kasi next week yung kasambahay nila ngayon. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin pag uwi ko. Sayang din yun, sabi ni Leia. Tumango ako. Sibiga. Mas okay kung matatanggap ako doon dahil magiging malapit tayo sa isa't isa. Sinabi mo pa, saka maraming gwapo sa subdivision na yun at parang manok na kanilig pa si Leia. Nang araw din yun matapos namin kumain, ay sinamahan na ako ni Leia sa sinasabi niyang bahay. May kalakihan ang bahay. Masasabi kong may kayang nakatira doon. Sa salas ako kinausap ng isang lalaki. Nasa tansya ko ay nasa 40 years old pa lang. Si Leia naman ay naghihintay sa mini garden sa labas. Mabait ang lalaki at palaging nakangiti. Nalaman ko sa kanya na siya, ang asawa niya, at isa nilang anak na babae lang ang nakatira sa bahay na ito. Natanggap ako bilang kasambahay nila. Ang sabi lang ng lalaki ay tulungan ko lang daw sa mga gawaing bahay ang kanyang asawa. Nagkasundo naman kami sa sahod ko. Matapos namin mag-usap ay masaya kong ikinuwento kay Leia ang magandang balita. First day ko ngayon sa trabaho bilang kasambahay ng pamilyang Palmes. Hindi ako nahirapan dahil mababait silang lahat sa akin. Dumating na ang gabi. Katatapos ko lang hugasan lahat ng pinagkainan namin. Matapos manood ng TV ng buong pamilya. Ay umakyat na ako sa itaas kung saan naroon ang kwarto ko. Hindi naman na yun kalakihan. Tama lang natulugan ko at lagyan ng mga gamit. Pahiga ako sa kama ay agad akong nakatulog dahil medyo pagod rin ako. Jenny. Bigla akong nagising nang makarinig ako ng boses ng isang matandang babae na tinatawag ang pangalan ko. Garalgal ang boses na akala mo ay humihingi ng tulong. Akala ko ay guni-guni ko lang iyon, pero naulit ang pagtawag na iyon sa akin. Hindi ko alam na may kasama pala silang matanda dito. Jenny, hayon na naman. Bumangon ako at tinignan ko ang oras sa cellphone ko. 2:00 pa lang ng madaling araw. Lumabas ako ng kwarto. Madilim ang buong kabayan. Malamang ay tulog na rin sa oras na ito ang mga kasama ko sa bahay. Muli ay narinig ko ang matandang tumatawag sa akin. Pinakinggan ko yung mabuti at nalaman kong nanggagaling iyon sa pinakadulong silid sa itaas. Pinuntahan ko ang pinakadulong silid at kumatok. May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Jenny. Siguro hindi ako marinig ng matandang nasa loob. Hindi ko rin naman pwedeng lakasan ng boses ko dahil magagambala ako ang pagtulog ng mga ama ko. Nalaman kong hindi nakalakang pinto nang ikutin ko ang doorknob. Pumasok ako at sumalubong sa akin ang kadiliman ng silid na iyon. Kumurap-kurap muna ako bago nasanay sa dilim ang mga mata. Agad kong nakita ang switch ng ilaw pero hindi iyon sumindi. Baka pundido ng ilaw. Jenny, hayon na naman ang boses ng matandang babae. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, paharap sa akin at sa palagay ko ay nakatingin siya sa akin. Hindi ko lang masigurado dahil sa medyo madilim, basta nakikita ko ang bulto ng kanyang katawan. Sino po ba kayo? Pasensya na po kayo at bago pa lang ako dito. Saka paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Nauuhaw ako. Ikuha mo ako ng tubig. Parang nahihirapan na utos niya. Hindi ko alam pero bigla akong kinilabutan nang tumayo siya. Dahan-dahan ang kanyang pagkilos, sinyalis na matanda na talaga siya. Sige po, ikukuha ko po kayo. Sabi ko na lang. Hindi ko na siya tinanong pa kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Wala naman akong natatandaan nagkita mi kaninang umaga. Sila Sir Mama at ang anak lang nilang babayang nakilala ko. Agad akong nagpunta sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Medyo binilisan ko na lang dahil baka mapagalitan pa ako. Medyo bugnutin pa naman ang matatanda. Pagbalik ko sa kwarto niya ay nandun pa rin siya sa kung saan ko siya iniwan. Nakatayo at nakatingin sa akin. Heto na po ang tubig niyo. Sabi ko sabay abot ng tubig. Hindi niya yun kinuha. Matagal na nakaunat ang kamay ko para iabot sa kanya ang tubig.
pero hindi niya talaga inaabot. Nakakatakot naman ang matandang ito. Inilagay ko nilang ang baso ng tubig sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Tinanong ko siya kung may kailangan pa siya, pero hindi niya ako sinagot. Nagpaalam na ako sa kanya na babalik na sa kwarto ko. Hanggang sa bago ako matulog, ay iniisip ko pa rin yung matanda sa pinakadulong silid. Sino kaya siya? Bakit naman nanay ni Sir o kaya ay ni Ma'am? Kinabukasan ay naging abala na agad ako sa paghahanda ng almusal dahil may pasok sa opisina si Sir. Kumakain na sila nang bigla kong maalala ay yung matandang babae. Siguro ay hindi na siya nakakababa sa sobrang tanda niya, kaya dapat kong nalhin siya doon ng pagkain. Pero bakit kahapon ay hindi nila ako nitusan na gawin ito? Siguro ay sila na ang nagdala ng pagkain sa matanda kahapon. Jenna, anong gagawin mo? Tanong sa akin ni Ma'am nang makita niyang kumuha ko ng tray at pinggan. Dadalhan ko lang po ng pagkain si Lola sa itaas. Nakangiti kong sagot. Napansin ko ang pamumutla ni Ma'am. Tumigil siya sa pagkain at nilapitan ako. Sinong Lola, Jenny? Walang Lola sa bahay na ito. Pero Ma'am, nagpakuha pa nga siya ng tubig. Biglang sumabad si Sir. Jenny, ikaw. At kaming tatlo lang ang nasa bahay na ito. Kung may maririnig ka man na tumatawag sa iyo kapag gabi, huwag mo na lang pansinin na okay. Sige na, hugasan mo na muna yung mga ginamit mo sa pagluluto. Sige po, Sir. Pasensya na po. Naguguluhan na ibinalik ko ang tray at pumunta sa lababo para hugasan ang mga ginamit ko sa pagluluto. Narinig ko ang pag-uusap nilang tatlo habang kumakain, pero parang sinasadya nila na huwag iparinig sa akin ang usapan nila. Pero isang pangalan ang malinaw na narinig ko. Umalik ako sa Pilipinas galing sa Dubai dahil sa magpapakasal na ako sa long-time boyfriend ko na si Carlos. Halos 10 taon na rin kami ang relasyon. Bilang mag-boyfriend, hindi pa rin ako bata, sa edad kong 30. Isa akong writer sa isang kilalang magazine sa Dubai. Nag-resign na rin ako sa trabaho kong iyon dahil ang gusto ko ay dito na lang sa Pilipinas manirahan. Magtatayo na lang siguro ako ng negosyo dito. Naging napakasaya at memorable ng kasal namin ni Carlos. Nakakatuwa lang na siya lang ang gumastos sa kasal namin kahit ininsist ko sa kanya na hati na lang kami. Ayaw niya talagang pumayag. Lumipat kami sa bahay na matagal na namin ipinatayo sa isang subdivision sa Cavite. Hindi iyon ganun kalaki pero para sa nagsisimulang tulad namin ni Carlos ay ayos na yun. Naging matiwasay at tahimik naman ang unang buwan namin sa bahay na iyon. Nagtatrabaho si Carlos bilang isang head nurse sa ospital dito sa Cavite. Habang ako naman ay sa bahay lang at nag-iisip ng negosyong bubuksan ko. Ang buong akala ko ay habang buhay ng tahimik ang aming pagtira sa bahay na iyon. Hanggang isang araw. Nagdidilig ako ng mga tanim kong rosa sa harap ng bahay namin ng umagang iyon. Patapos na sana ako nang makarinig ako ng tunog ng shutter ng camera. Medyo nasilaw pa ako sa flash na tumama sa mukha ko. Medyo kinabahan ako nang may makita akong isang lalaking nakasuot ng black na jacket at black na pants sa kabilang kanya. May hawak siyang camera at nakatutok sa akin. Sino ka? Pasigaw na tanong ko sa lalaki. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakayuko siya at may suot na cap. Nang sitahin ko siya, agad siyang sumakay sa motor na nasa harap mismo ng nagmaalay palayo. Nagtataka na sinundan ko ng tingin ng lalaki. Simula noon ay palagi ko nang nakikita sa kung saan-saan ang lalaking iyon. Ganoon pa rin ang suot niya. Black na jacket at pants at cap. Kapag namimili ako sa supermarket, sa park at kahit sa simbahan, medyo nag-aalala na ako sa lalaking iyon. Bakit palagi ko siyang nakikita? Stalker ba siya? Sinabi ko kay Carlos ang tungkol sa lalaking iyon. Pinalalahanan niya ako na palaging mag-iingat. Bumili na rin kami ng isang aso para kahit paano ay maalarma kami kung sakaling may ibang tao sa bakuran namin. Binilhan pa rin ako ng pepper spray para may pang-protekta daw ako kapag may hindi ginawang maganda ang lalaki. Pero mabuti na lang at hindi niya ako nilalapitan. Kahit na gano'n ay natatakot pa rin ako sa kanya. Isang gabi mahimbing na natutulog kami ni Carlos ng magising ako dahil lang tahol ng aso namin sa labas. Pupungas-pungas na bumangon ako para sumilip sa bintana. Kaya na lang ang paggapang ng takot sa buong katawan ko nang makita kong bakit tumatahol ang aso. Tinatahol na ito ang isang lalaki na nakatayo sa harap ng gate. At ang nakakatakot palalo dun ay parang nakatingin siya sa gawi ko. Nagmamadali na lumayo ako sa bintana at ginising si Carlos. Carlos, gising. Sabi ko habang niyuyugyug siya sa balikat. Bakit? Tanong niya ng magising. Yung lalaki na stalker ko. Nandun siya sa labas. Ano? Hinila ko si Carlos sa may bintana pero pagsilip namin dun,
ay wala na ang lalaki, pero patuloy pa rin sa pagtahol ng aso. Wala naman eh. Palatak ni Carlos. I swear nakita ko siya. Nakatayo siya doon at parang nakatingin siya sa akin. Nanginginig na sumbong ko. Kinabig ako ni Carlos at kinulong niya ako sa mga bising niya. Huwag kang mag-alala, Cetadil. Andito lang ako. Matulog na ulit tayo, okay? Masuyo ng sabi na nagpakalma sa akin. Kinabukasan ay pinlagyan namin ng dowalak ang mga pintuan at mga bintana. Mabuti na rin ang nag-iingat. Wala kaming ideya sa kung sino o ano ba ang kayang gawin ng lalaking iyon. Nang araw din na iyon ay panggabi ang pasok ni Carlos sa ospital, kaya mamayang gabi ay mag-isa lang ako. Ilak mo ang mga bintana at pinto, ha? Paalala ni Carlos nang palis na siya. Tumango ako. Huwag kang mag-alala, Carlos. Tatandaan ko yan. Mag-iingat ka, Cetadil. I love you. I love you to Carlos. Ginawaran niya ako ng matamis na halik sa mga labi at umalis na siya para magtungo sa trabaho. Pagkaalis niya ay inila ko ng lahat ng bintana at pinto kahit na medyo maliwanag pa sa labas. Pagdating ng alas 6 ng gabi, nagluto na ako ng dinner ko. Matapos magluto ay kumain na ako kagad. Kapag mag-isa lang ako, natutulog ako ng maaga. Nang antokin ako sa kapapanood ng TV, pinatay ko na yun at nagpunta na sa kwarto namin ni Carlos. Pinatay ko muna ang lahat ng ilaw bago humiga sa kama at ipinikit ang mga mata. Nalimpungatan ako mula sa pagkakatulog nang maramdaman ko na gumalaw ang kama. Napakadilim ng buong paligid. Mabangon sana ako para tingnan kung bakit gumalaw ang kama nang may marinig akong magsalita. Umuwi agad ako mula sa ospital dahil nag-aalala ako sa Cetadil. Boses iyon ng asawa ko. Hindi na ako bumangon pa. Napakasweet talaga ng asawa ko. Hindi ko na rin siya sinagot at tinignan pa dahil antok na antok pa rin ako. Tumalikod ako sa gawin niya at naramdaman ko na humiga na si Carlos sa tabi ko. Yumakap siya sa likuran ko at nakatulog na uli ako. Pagkagising ko kinaumagahan ay nagtaka ako nang hindi ko makita si Carlos sa tabi ko. Inakala ko na nasa banyo siya pero walang tao ron. Inikot ko ang buong bahay pero wala talaga siya. Bumalik ako sa kwarto namin para magpalit ng damit. Pagbukas ko ng aparador, nagulat ako nang may nakita akong sombrero roon. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang sombrero na suot palagi ng stalker ko. Nanginginig na kinuha ko ang sombrero at isang papel ang nahulog doon. Nalaglag yun sa sahig. Dinampot ko ang papel. Nanginginig pa rin ako sa takot. Halos mawalan ako ng malay nang mabasa ko ang nakasulat doon.